buhay dito sa mundo, kailangan natin na gawin ang mga bagay na sa una ay hindi natin kaya gawin. Ngunit lubhang makakatulong sa pagpunlad ng ating sarili. Halimbawa, sa pagsasalita sa harapan ng maraming tao. Bilang mga estudyante, hindi natin may tatanggi na tayo ay may takot na nararamdaman. Takot na baka magkamali, takot na baka maghusgahan, o takot na baka hindi kayanin. Ngunit tayo lamang ang makakasagot sa ating mga tanong. Kung hindi natin susubukan, paano natin malalaman? Mas galingan mo kung saan ka hindi magaling. Huwag natin takbuhan ang mga bagay na takot tayo. Sa halip, ito ang mas kailangan nating pagtuunan. Dahil paano tayo uunlad bilang individual kung palagi tayong natatakot? Masasabi ko na hindi naman masama ang matakot o kabahan. Dahil ito'y normal lamang. Ang masama, mas manaig ang takot sa ating sarili. Kapag ito ang nanaig sa tao, mamumuhay ito ng maraming katanungan. Katanungan na kailanman walang kasagutan. Bilang isang kabataan, marami tayong gustong makakita. Magandang kinabukasan at makapagtapos ng pag-aaral. Makakamtan lamang natin ito kung hindi tayo matatakot na subukin ang mga makabagong bagay. Paano nga ba ito magagawa? Una, kailangan natin pagkatiwalaan ang sarili at mas mahiling ang mga bagay na kung saan tayo nahihirapan. Magtutulot ito ng hindi natin inaasahan ng mga kasagutan, patulad ng kaya ko pala, natakot lang ako. Manatili tayo bilang isang individual na may pagtitiwala sa kung ano ba ang kaya pa natin gawin. Panghuli, tayong mga kabataan, marami pa tayong dapat matutunan. Ang pagkatakot na ating nararamdaman ay di dapat manaig. Sa halip, gawin natin itong inspirasyon. Mamuhay tayo na may lakas ng loob na magkamali. Dahil ito ang palaging simula upang tayo ay matuto at imulan. Uulitin ko ang tanong ko kanina. Ano ka sa dalawa? Taong nadaig ang takot o takot ang nanaig? Ako po si Prisha Baby Torres. Ito po ang aking talumpati.